Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayo ka-coffee? Ayan, mga nakikinig sa atin, nasan man po kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo. Ito para hindi tayo mabigla ka-coffee. Pinag-uusapan kasi ngayon yung paglabas, posibleng paglabas ni Digong. Pwede naman yan ka-coffee. May mga nababasa rin tayong analysis ka-coffee and may previous cases na yung mga detainee, kahit wala pang judgment, definitely wala pang judgment, no? Just sa International Criminal Court, pwedeng lumabas. Kumbaga, pupunta na lang sila kapag may hearing. At posibleng mangyari yan kay Digong. Pero merong kondisyones. Ito para priming lang natin ito ka-coffee kasi baka mabigla kayo. Bakit biglang pinalabas ng ICC yan? Siyempre, ang kampo ni Digong, maraming abogado yan, maraming pera yan, gagawin ng lahat ng paraan yan para maging advantageous sa kanila yung sitwasyon na ito. In this case, yung pagkakabilanggo ni Digong. So ngayon, ang inaayos nila yung pansamantalang paglaya. Again, pansamantalang paglaya nito ka-coffee ni Digong. So, posibleng hindi rin naman, posible na in the coming weeks, in the coming months, baka mapauwi na itong si Digong. Pero meron pong mga kondisyones na sinasabi ng mga law professors dyan po sa UP, sa University of the Philippines. Pero syempre, kinakailangan balansehin yan. Ito yung mga analysis pa lang naman ito ka-coffee, pero pinag-uusapan lang natin yung mga possibilities ng paglaya nito ni Digong kasi baka mabigla tayo na, uy, ba't nakalaya yan? Bakit nandiyan na yan? Mamaya, gawin niya na naman yung mga pinaggagawa niya, magtukhang na naman yan, lalo na tumatakbong mayor pa rin yan dyan sa Davao City, baka magtukhang yan, kawawa yung mga taga Davao, di ba? Yan yung mga kondisyones na titingnan. Sige, isa-isahin natin. Ano yung mga kondisyon na mapapalaya itong si Digong o mapapalabas mula dyan sa International Criminal Court Penitentiary, dyan sa kulungan niya? O sige, ito, tingnan natin, nasa balita ito ng ABS-CBN. Duterte could be granted interim release if condition for arrest lifted. According po yan sa isang abogado na nagtuturo, isa pong profesor dyan sa UP, sa University of the Philippines. Pwede siyang makalabas, pero may mga kondisyon na dapat ma-meet ng kampo ni Digong. Ang tanong, ano to mga kondisyon na to? Mami-meet ba ni Digong yan? And sa tingin ninyo, knowing Digong, magko-comply ba siya sa mga kondisyones na ito? Kasi kung hindi siya magko-comply and sa ma-determine sa tingin ng mga judges ng pre-trial chamber na mukhang hindi tutupad sa usapan nitong si Digong, hindi palalayain. Mahirap na kasi di ba pag palayain mo yan, mamaya kung anong gawin dito sa Pilipinas. Anyway, hindi naman tayo magdidesisyon yan kundi yung mga judges just sa pre-trial chamber. Former President Rodrigo Duterte could apply and be granted. Ito ha, malinaw ito ha. Former President Rodrigo Duterte could apply and be granted. Pwede siyang mag-apply at posible din ma-grant yan o ma-aprobahan ang interim relief by the International Criminal Court if any of three conditions that necessitated his arrest has been lifted, a lawyer said Tuesday. Ito yung mga kondisyones. According kay Professor Michael Tew, Michael Tew ng University of the Philippines College of Law, said the ICC issued a warrant of arrest for Duterte after finding reasonable grounds for the complaints of crimes against humanity. Kung dito sa Pilipinas, ang version natin dyan, na-determine yung probable cause, di ba? Kapag na-determine ang probable cause, ayan, issuean ka ng warrant of arrest. Ito naman, yung sa ICC, na-determine yung reasonable grounds, kaya na-aresto si Digong dahil sa kanyang mga reklamo patungkol po sa crimes against humanity. According to the lawyer, Duterte was arrested because of three reasons. Ito, isa-isahin natin. Review lang ito. Bagamat ilang beses na natin itong pinag-uusapan ng maraming content creators, mga abogado, mga TV programs, radio programs, ang tinalakay na ito, no? Recap lang tayo. Ano yung mga conditions na to at ano yung mga grounds bakit siya na-aresto? 1. Na-aresto si Digong dahil para matiyak to ensure that he will show up in the proceedings of the court. Ito, very important ito. Kasi meron naman ka-coffee na mga may kaso dyan sa ICC na hindi nakadetine. Di ba? I'm not familiar lang with the name pero may nabasa ako niya ka-coffee, hindi ko na tinandaan yung pangalan na. May mga ganyang kaso sa ICC na hindi na nakakulong. Wala dyan sa loob ng premises ng ICC. Pero pumupunta sa hearing. Kasi na-establish na kahit hindi siya nakakulong dyan, a-attend pa rin siya ng hearing. Si Digong, inaresto siya para matiyak to ensure that he will show up in the proceedings of the court. Siguro, sa isip-isip ng mga judges, mukhang hindi natin mapapa-attend ang hearing yan, which I think ay totoo naman talaga. Diba? Very vocal naman si Digong dyan sa kanya mga previous statements, sa kanya mga speeches na never siya pupunta dyan sa ICC, na hindi siya magpa-participate dyan. So, yan na.
Isa sa dahilan kung bakit may warrant of arrest siya para matiyak na siya ay magpapakita sa mga hearing dyan sa ICC. That's the first reason. Second, to stop any interference with the investigation and the witnesses. Sorry, sinisipon tayo. Second reason, para mapigilan siya na mag-interfere o mag-intervene siya o harangin yung investigasyon o kausapin yung witnesses na umatras o kung ano man yan. Diba? Kaya siya hinuli para hindi niya magawa yan. Una, para matiyak na dadalo siya sa hearing. Pangalawa, para hindi niya mag-intervene, hindi siya mag-interfere o kausapin, kuntsabahin yung mga witnesses or pigilan yung investigasyon. Pangatlo, bakit siya na-aresto? To stop the possibility that he will commit the crime again. Para matigil at matiyak na hindi niya nagagawin ulit yung crimes against humanity na ginawa niya. In this case, halimbawa, yung pagtukhang sa libu-libong tao. Ngayon, hindi na siya presidente, yung malawakan, hindi niya na magagawa yan. Pero ang sabi nga ni Attorney Conti, kung maging mayor yan sa Davao, may kapangyarihan pa yan. Pwede niya pang gawin itong number 3 kasi may authority pa rin siya Mayor pa rin siya ng Davao di ba? If ever manalo, kaya dapat hindi manalo. So yan yung mga kondisyones. Bakit siya inaresto? Malinaw na yan. In the interim release application, kailangan tingnan ng pre-trial chamber kung any of the 3, kung bakit siya inaresto ay wala na. Sabi po ng abogado. Any of the 3. So at least one lang doon, ka-coffee. ay mawala. Tama ba understanding natin dito? Sabi ng abogado, in the interim release application, kailangan tingnan ng pre-trial chamber kung any of the 3, kung bakit siya inaresto ay wala na. O hindi not necessarily yung 3 ka-coffee ha. Kahit isa lang doon, mal-lift lang yan. Halimbawa, hindi na ma-identify. Yun ang understanding ko. Ewan ko kung tama tayo o mali, pero sa tingin ko tama naman tayo dito. Kasi sabi niya, any of the 3 ay wala na. Ma-determine ng mga judges yan. O alin doon, sa tingin ninyo, saan papasok si Digong dyan? Number 1, to ensure that he will show up in the proceedings of the court. I don't think pag pinalabas si Digong, magpapakita pa yan. Kasi, ano lang ito ayaw nga sumama yan ka-coffee At naninindigan siya, walang jurisdiction ng ICC. Bakit ako mag-a-appear sa hearing na yan? So, malabo itong 1. Number 2, to stop any interference with the investigation and the witnesses. Sa tingin nyo ba, magagawa ni Digong yan? Definitely. Maraming pera yan, maraming connection, maraming resources yan. Paano kung ipahanap yan, yung mga witnesses, o gantihan yung mga witnesses na yan? Diba? Kasi may pera, may resources Paatrasin yung mga witnesses, o gantihan, may magpatukhang, o kung ano man yan. So mukhang malabo din sa 2. Sa 3, to stop the possibility that he will commit the crime again. Ito, half ako dyan, hati-hati ako dyan. Kasi hindi na siya presidente. Hindi niya na magagawa yung widespread na pagkikitil niya noong panahon na siya ay presidente pa. Pero, ito ang tanong ito ang kondisyones. Ang sabi kasi ni Conti, paano kung maging mayor yan, manalo sa pagka-mayor yan? Kaya niya pang maggawin yan, di ba? Kaya niya ulit gawin yan, na magtukhang-tukhang na naman siya dyan, pag-tsugi-tsugiin naman. Kasi, ang mga pulis ka-coffee, ang mga pulis sa syudad, deputize yan ng NAPOLCOM, deputize yan sa mayor. Ibig sabihin, ang sinusunod ng mga pulis ay mayor, hindi, not necessarily PNP, kasi daw PNP sila, sorry, baka na misinterpret nyo ako, ka-coffee. Ang mga pulis sa LGU ay ang pinaka-bossing nila yung mga mayor kasi deputize yung mga mayor unless suspended ng NAPOLCOM yan. I hope na nagigets yung point ko ka-coffee Hindi, not necessarily, actually, reporting pa rin sa PNP, definitely, party pa rin sila ng PNP, pero may authority yung alkalde, yon, that's the exact term. May authority ang alkalde dahil deputize sila unless nga ma-lift yung pagkaka-deputize sa mga alkalde. So kung siya pa rin, mayor, posible niya pang gawin yan, yung malawakang tukhang. So itong suggestion ko, base lang dito sa mga nababasa ko. Kung ako kay Digong, mag-ano na ako ka-coffee, mag-resign na ako sa candidacy ko. Mag-withdraw na ako ng candidacy ko sa pagka-mayor. Kasi, isa naman sa iniisip ng nila Attorney Conti, yung kalaban nila dyan sa ICC, pwede pang magawa ni Digong yan once na mayor siya. Total, sige, yan lang naman ang kondisyones ninyo. Kung ako kay Digong, mag-resign na siya, mag-withdraw na siya sa pagka-mayor para out na yung yung takot na yon ng kalaban. Di ba? Tatlo lang yung kondisyones. Yung first and second, mukhang malabo-labo kay Digong yun. Dito na lang siya may chance na 3 to stop the possibility that he will commit the crime again. EJK pinupondohan ng gobyerno
ang pagkitil, ang pagtsugi. O kung hindi na siya mayor, paano niya papupondohan yan? Hindi na AJK yan. Di ba? Sana ma-realize sila yan. Hindi ko alam, ha? Ito, analysis ko lang ito ka-coffee. Hindi rin naman sinabi ng abogado yan. Ito lang, base lang sa mga observation natin, base sa mga nababasa natin. Posible maging ground ng mga Duterte yan. Maging paraan nila yan para ma-lift yung pagkakabilanggo ni Digong at pansamantala siya makalaya. Kasi isa lang naman dun, sa tatlong kondisyonis na yan eh. Kaya kung bakit siya na-arresto, ma-lift lang yung isa dyan eh. O hindi yan, ibigay niya na kay Nograles ang Davao City, hayaan niya na si Nograles dahil mas maayos naman yan, mas matino naman niya si Sir Carlo Nograles, kilala natin yan, ibigay niya na ang Davao City. Diba, mag-withdraw na siya dyan, at least kahit papano, meron siyang karapatan o meron siyang chance na makalaya. Enjoy niya yung retirement niya. Pag lumaya siya, and then attend na lang siya ng hearing. Kapag pinatawag siya ng ICC, at least, yung Coke Zero niya, araw-araw. Kasi pag nandiyan siya sa penitentiary, limited daw yung supply ng Coke Zero. Sabi ni Inday dyan. Hindi ko nasa labas siya, at least malaya siya. Ngayon, baka meeting pa siya, enjoy pa siya, gala-gala pa siya. Unlike, ngayon, yung sitwasyon, nakakulong siya dyan sa ICC. So, magsakripisyo na sila, di ba? Tingnan ninyo, balansehin ninyo. Baka naman mas makakatulong kay Digong kung mag-resign na yan o mag-withdraw na yung candidacy niya sa pagka-mayor, di ba? Para, at least, wala nang sasabihin yung kabilang kampo na hindi siya makalaya unless gusto talaga nila na nandiyadyaan sa ano yan, nandiyadyaan sa ICC kasi sa kabilang banda naman, ginagamit yan ng kampo nila Sara Duterte para panghikayat ng suporta sa taong bayan. Yan ang kinakailangan nila eh. Makuha yung simpatsya ng taong bayan para tumakbo yan sa pagka-presidente si Sara Surebol kung hindi siya mai-impeach. Yan eh. Kumbaga props lang yan ka-coffee, parte yan ng gimmick nila, parte ng props nila yan para makakuha ng simpatsya mula sa taong bayan. Anyway, sige, let's move on. Mapakinggan kaya tayo sa suggestion natin? Hindi natin alam. Pero baka naman naisip na nila yan. Pero wala pa ako nakikita ang mga analysis na ganyan ang sinasabi. Parang original ata sa atin to ka-coffee. Ewan ko kung mayroon ng iba, kung may narinig na kayo. Pero ako, ngayon lang yan. Chiu said, it is unlikely that the ICC would grant interim release without conditions such as a bond or security. Madali lang yan. Kung bond yan or security, magkano ba yan? Billion ba yan? Kahit bilyones yan, kayang-kaya ni Digong yan. Okay, so definitely magkakaroon ng bond, magkakaroon ng security. The ICC could also ask for the address where Duterte would be staying during the proceedings. Okay lang din yan. Madali lang yan. Bigay lang nila yung address nila. He also noted the ICC will consider if Duterte will come back to The Hague if the court allows him to return to the Philippines. Yun lang, medyo mahirap-hirap yan. Babalik pa ba yan, etc. Or baka mamatay na, di ba, hindi naabutan. Depende. Attorney Cristina Conti of the National Union of People's Lawyers and Assistant to Counsel of the ICC earlier said she doubts Duterte will be granted interim release. Ito yung sinasabi natin kanina. Si Attorney Conti, yung babaeng abogado na mahusay din ito ka-coffee, na tumutulong sa mga biktima, sa mga nagkaso dyan sa ICC, hindi siya naniniwala na mabibigyan o magagranta ng interim release itong si Digong. Sabi niya, he is both a flight risk and a former president who could go after the witnesses and even cover up evidence. Posible nga naman, yun nandoon sa number 2 conditions na baka mag-interfere si Digong yan, kausapin yung mga witnesses at kung ano man gawing magic niyan para mabura yung mga yung mga ebidensya laban sa kanya. Tandaan natin si Duterte ay one flight risk. Tumatakbo ang mayor yan eh. Pag umuwi yan sa Pilipinas, baka hindi na bumalik sa ICC. May punto din naman si Conti dyan. Pangalawa, si Duterte ay may kapangyarihan. May sapat na lakas. Pag sinabing Duterte, meron siyang pwedeng utusan na patayin, takutin ang witnesses, ubusin ang ebidensya, o iwala ang ebidensya. So yung posibleng subverting of justice ay all too real, sabi ni Attorney Conti. May punto rin si Conti dito, but it is still up with the judges ng pre-trial chamber kung sino ipapakinggan. Yung kampo ni Digong o kampo nila Conti, kasi parehas naman may punto. Nakakatakot yon kapag dinideny na may patayan, nakakatakot yan pag sinabing nasaan ang bilang ng 30,000 victims, dahil kung worse comes to worse, yung mga ganong klaseng nagdi-deny, kapag confronted with the evidence, sisiguraduhin niyang mawala ang ebidensya, which is posible din naman kumilos, pakilusin ang galamay ni Digong para maburay ang mga ebidensya na yan. Tiu said he expects Duterte's lead defense counsel Nicolas Kaufman to challenge the jurisdiction of the ICC in the next couple of months so that the crimes against humanity case does not reach trial. Definitely. Yan din ang tingin natin dyan. Yan din ang observation ni Attorney Chiu dito.
itong si Kaufman, sabi nila, bihasa ito, magaling ito. Actually, sa isang interview, napakinggan natin, no, very confident si Kaufman na may papanalo niya yan yung kaso. Pero tingnan natin, ka-coffee, no? We can expect na siguro April or by May day, yung defense po will submit something that will challenge the jurisdiction of the ICC. Sabi ng abogado, Duterte is facing charges of MURDER as a crime against humanity in the ICC over his tukhang, etc., etc., etc. Definitely hindi papayag yan. Yung kampo ni Digong na hindi palalayain, ang dami nilang pera. Na hindi makakalabas, hindi ma-approve yung interim release na yan. Kikilos at kikilos yan. Pakikilusin lahat ng galabay niyan. Magkano ba kailangan ninyo? Billions of pesos? Sige, kumuha tayo ng pinakamagagaling na abogado. O ito ay talent fee natin yan. Professional fee natin yan. Napakalaki. Baliwala lang sa kanila dahil napakarami nilang pera at marami pang willing magpondo, mag-sponsor sa mga taong yan. So kung may mga maririnig-rinig kayo mga balita na medyo kinakapos sila sa salapi, pambayad o sa kaso nila dyan, imposible yan. Nakakapag-organize ka ng mga rally dyan eh. Sa the Netherlands, mga unnecessary events yan eh. In fact, nagagalit na nga yung gobyerno nila dyan dahil mukhang nagiging pasaway eh. Yung mga Pilipino dyan eh. Definitely maraming pera yan, maraming sumusuporta yan. Kay Kibuloy lang eh. Sa dinami-dami ng pera ni Kibuloy eh, pwede magpalabas yan. O sige, ito bigay nyo muna, 2 billion. Pauna lang yan. Uy, dahil pera. Dahil pera. O sige, pagalingan na lang kayo dyan ka-coffee. Pero ako, tulad ng suggestion ko kanina, kung magbaback out si Digong sa pagka-alkalde, sa pagtakbo niya sa pagka-alkalde, posible baka mabigyan siya ng chance, no, na makakuha siya ng interim release. Nasa korte yan, nasa pre-trial court yan, naka-ICC kung i-grant yan. Again, hanggang reaction lang tayo, hanggang commentary lang tayo dyan, dahil di ba natin alam kung ano mangyayari dyan sa loob. O siya ka-coffee, ako ipansamantala muna magpapaalam sa inyo. Make sure na kayo ay naka-follow sa ating Facebook page. Please like and follow yung mga nasa YouTube. Click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated kayo every time we have new videos, we have new uploads. I'll see you ka-coffee in my next video. Bye-bye!